Isang shot para kay Sir Richard! Sigaw ng isa sa kasamahang pulis. Itinaas ng lahat ang naroon sa table at kasama na roon si Richard. Ininom nilang inumin bago sabay-sabay natawa. Nalutas na naman nilang bagong kaso. Nahuli ang kriminal at naikulong. Nabigyan rin ng hustisya ang naagabyado. Akalaan niyo yun mga pre. Naggagawang ipaglaban ni Richard ang mga naapi. Pero ang sariling asawa. Sabi ng kaibigan at natawa. Sanay na roon si Richard at hindi na bago sa kanyang sinasabi ng mga kasama. Grabe ka naman pare. Sabi ng isa. Ngumisi lang siya at ininom ang alak na nasa baso. Yun ang gusto niya kaya hinayaan ko. Sagot niya ng may pait. Naroon pa rin ang sakit na ginawa ng kanyang dating asawa. Paano ng anak ninyo? Tanong ng isa pa niyang kaibigan. Nasa akin. Simpleng sagot niya bago binuksan ang beer na nasa bote at diretsyong ininom. Siya si Richard, 30 years old at isang pulis. Siya ay single dad at hiwalay sa kanyang asawa dahil sumama ito sa isang politikong mayaman. Matinong pulis si Richard at magaling makipaglaban na siyang hinahangaan ng mga kasamahan niya. At siya ring nagpapatumba sa mga kalaban. Hindi na ipinaglaban ni Richard ang kanyang pag-ibig sa dating asawa dahil gusto rin naman itong sumama sa politikong mayaman. Bakit mo ipaglalaban ng isang taong hindi ka na mahal at pinili ang iba? Iyon ang sagot niya sa mga taong nagtatanong kung bakit hindi nga niya ipinaglaban ang asawa. Para kang naghahanap ng isda sa disyerto. Kahit anong pilit mong makahanap ay walang mangyayari. At ganun ang buhay pag-ibig niya sa dating asawa. Hindi nila namalayan ng oras. 12:00 na pala at pare-pareho na silang lasing. At dahil walang matino para makapagmaneho, ay nagtungo sila sa pinakamalapit na hotel. Halos katapat lang ng bar. Good evening and morning. Nakangiting bunga ng isang babae. Napako ang tingin ni Richard sa dalaga. Kahit pa na nagsasalita ng katabi nitong lalaki, ay may kung ano-anong sinasabi sa kanila. We need rooms. Medyo hirap na sabi ng kaibigan niya. Kumuha sila ng tigi-isang kwarto at nag-check-in. Kanina pa napapansin ni Glyza na para bang may nakatingin sa kanya. Kaya ibinaling niya ang tingin sa taong yon. At tama nga siya, din nakatitig sa kanyang isang lalaki na kasama ng mga kalalakihang may tama na ng alak. Natigilan siya at napatitig rin dito. Mapupungay ang mga mata nito, marahil ay dala ng alak. Matangkad, may magandang pangangatawan, medyo moreno, at may gwapong mukha na kahit sinong babae ay mahuhulog dito sa angking nitong kagwapuhan. Para bang sinasabi ng tindig ang itsura nito na kapag lumingon ka, ilaglag ang panty mo. Mahinang natawa si Glyza sa naisip. Eto na naman siya sa pag-iisip ng mga may halong kahalayan. Siya, si Glyza, 25 years old na dalaga, at may nakakaakit na kagandahan, lalo na ang maladyosa nitong katawan dahil sa malusog nitong hinaharap at sexy na hubog ng katawan. At kahit sinong lalaki mapapalingon talaga sa kanya. Nagtatrabaho siya bilang receptionist sa isang sikat na hotel dito sa Bicol. Tumikim siya at sinamahan ng isa sa mga kasamahan na ihatid sa mga nagiging kwarto ng mga nag-check-in. Siya ang nasa huli, samantalang yung lalaki na nahuli niya nakatitig sa kanya kanina ay nasa unahan niya habang nakasunod sa mga kasama nito. Nang makarating sa 3rd floor ng hotel, ay huminto sila sa tapat ng mga kwarto. Nagsipasukan kanya-kanya ang mga kalalakihan. Napatingin siya sa lalaking nasa unahan niya nang makita bahagya itong nakahilig sa hamba ng pintuan. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong niya. Hindi sumagot ang lalaki. Napabuntong hininga na lang siya nang hindi ito gumagalaw. Hinayaan na lang muna niyang isa niyang kasama na umasikaso sa iba pang nag-check-in at siya nang umasikaso sa lalaking nasa kanyang harapan. Gamit ang keycard ay binuksan niyang pinto at inalayan ng lalaking makapasok sa loob. Nang makapasok sila, ay kusang sumara ang pinto. Napabuntong hininga siya at itinulak pahiga ang lalaki sa kama. Ang balak niya paghati sa lalaki sa kama nito ay aalis na siya. Ngunit eto siya at nasa banyo. Kumukuha ng bingpo at palangganang may lamang maligamgam na tubig at dinala sa lalaki para bimpuhan. Paano ba naman kasi? Sumuko lang naman ito kung kailan paalis na siya at malapit na sa pinto. Kaya hayon, bumalik siya. Habang pinupunasan ng mukha nito, ay hindi niya maiwasang mapatitig sa gwapo nitong mukha. Mas gwapo ka pa sa ex kong manloloko. Nakangiting sabi niya at bahagyang pinisilang pisngi ng binata. Mahina siyang natawa sa ginawa. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas dito. Kailangan na niya itong palitan ng damit dahil nabasa ang suot nitong white polo.
Pikit ang isang mata niyang unti-unting tinatanggal sa pagkakabutones ang suot nitong polo. At nang matapos sa pagdurusa, ay napamulat na lamang siya ng mga mata nang tumambad sa kanyang walo nitong pandesal sa tiyan. Napakagatlabi siya para pigilan ang sariling hawakan nito. Pinunasan na lamang niya ang katawan nito at paminsan-minsang umiiwas ng tingin. Lakas makatukso. Sisi niya habang nakatingin sa katawan ng lalaki. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kama at kinuha ang ginamit na pangbimpo dito. Kumuha siya ng basang-basahan at pinunas yun sa sahig bago pinunasan ng tuyong basahan. Bumalik siya sa banyo para maghugas. Napatingin na lang siya sa salamin. Medyo haggard, pero maganda pa rin naman. Sabi niya't ngumisi. Inilugay ng buhok at kinagat-kagat ang labi para mawala ang pamumutla nito. Natanggal na kasi ang lipstick niya. Pagkabukas niya ng pinto, ay muli niyang nilapitan ng lalaki. Siya, Pogi. Alis na ako. Paalam niya. Tumalikod na siya at akmang aalis nang maramdaman niyang may humawak sa pusuhan niya at hinila siya dahilan para mapaharap sa pwesto ng lalaki at matumbas siya padagan sa katawan nito. Aray! Reklamo niya nang tumamang baba niya sa tiyan nito. Nanlaki ang mga mata niya at napatingin sa mukha ng binata. Mulat na mulat ang mga mata nito at namumungay. Impit siyang napatili nang pabaliktarin nito ang posisyon nila. Napunta siya sa ilalim at ngayon nasa ibaba na niya ang binata at mapupungay ang mga matang nakatingin sa kanya, sa labi niya. Anong gagawin mo? Kinakabahang tanong niya. Let's see what I can do. Sabi nito. Napapikit na lang si Glyza at pikit matang nanalangin. Kung sa kanya ko lang din may susuko. Go lang po. Mahina niyang usal na halos mapasampal siya sa sarili nang mapagtanto ang kanyang sinabi. Ay, mali. Tulong pala. Huwag po. Bawi niya. Rinig niya ang mahinang pagtawa ng lalaking nasa ibabaw niya. Magkadikit ng katawan nila at ramdam niyang matigas na bagay na nasa pagitan ng hita nito na dumitikit sa puso niya. Hindi naman lasing si Glyza, ngunit para bang sa pamamagitan ng mapupungay nitong mga mata at pagdikit ng katawan nito ay tuluyan na siyang nalasing at unti-unting natutukso ng makabundong bagay. Hindi niya magawang gumalaw nang maramdaman ang labi ng binata na ngayon ay nakadikit na sa labi niya. Ilang saglit lang ay bagyan nitong kinagat ang labi niya dahilan para ikasinghap niya sa pagkabigla at kinuha nitong pagkakataong yon para ipasok ang dila sa bibig niya. Mahinang napading si Glyza dahil sa ginawa nito. Pumasok sa isip ng dahilan ng ex niya kung bakit siya nito iniwan at niloko. Hindi niya magawang isuko o ibigay dito ang gusto nitong pakikipagtalik. Hindi niya alam, ngunit hindi niya makita ang sariling binibigay ang bagay na gusto nito kasama ang dating kasintahan. Napakapit siya sa lalaki at tinugon ang halik nito. Pinantayan niya ang ginagawa sa kanya ng lalaki. Nakipag-espadahan siya ng dila at sinabayan ang paghalik nito hanggang sa bumaba ito sa kanyang lieg at bahagyang kagatin yon. Mahinang napapading si Glyza. Malapit naman ang mag-one at out na niya. Sana'y hindi siya hanapin. Ang kamay ng lalaki naglalakbay sa kanyang katawan, mong may hinahanap. Ang isa nitong kamay ay ekspertong tinanggal ang hook ng kanyang bra at pinasok sa loob ng blouse niya ang kamay nito at bagyang pinislang isa niyang hinaharap. Habang isa nitong kamay ay bagyang itinaas ang suot niyang pencil skirt at pinunit ang suot niyang undies na kinasinghap niya. Mahinang humalinghing siya habang mas humihigpit ang kapit nito sa braso ng lalaki nang haplusin nito ang kanyang perlas. Isusuko na ba niya? Pero bakit ganito? Bakit hinahayaan niyang lalaking to na gawin ang ganitong bagay sa kanya? Kanina lang niya ito nakita, ngunit agad siyang bumigay, mong lasing na lasing at wala sa tamang pag-iisip. Hanggang sa namalayan ni Ramon ni Glyza na umiiyak na siya dahil sa kakaibang kirot at sakit na hatid ng bagay na nasa pagitan ng hita ng lalaki. Para bang may pinupunit ito sa loob. Hey, shh, maging maayos din. Barito ng boses na sabi nito na medyo paos. Napatango naman siya. Hindi ko alam ba't ako pumayag. Iyak niya. Ngumiti naman ang lalaki at unti-unting gumalaw sa ibabaw niya. Sa unang masakit, ngunit kalaunan ay napapalitan na ito ng sarap. Sana lang ay hindi nito pagsisihan pagkatapos nito. Kinaumagahan, nagising si Glyza dahil sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang pisngi. Iminulat niyang mga mata niya at nang bahagya siyang gumalaw ay gusto niyang maiyak dahil buong katawan niyang masakit lalo ng pagitan ng kanyang mga hita. Para siyang binugbog
o sinagasaan sa sobrang sakit. At nang maalalang nangyari kaninang madaling araw, ay namumulang pisnging tumingin siya sa kanyang katabi. Mahimbing na natutulog ang lalaki habang nakaharap sa kanya. Payapang-payapang mukha nito, animang walang kalayang ginawa sa kanya kagabi. Mas pogi ka pala sa umaga. Mahinang bulong niya. Ngunit, nang mag-sink in ang lahat sa kanya ay nasampa na lang niya ng malakas ang sariling pisngi. Kahit hirap, ay mabilis niyang isinuot ang hinubad nitong uniform niya sa hotel para makaalis. Natigilan siya dahil tabi ng heels niya ay naroon ang pinaghubaran ng pantalon ng lalaki. Pinulot niyang nahulog ng pitaka nito at binuksan. Nang may makitang ID, ay kinuha niya ito at tiningnan ng pangalan. Richard Fernandez. Basa niya. Tiningnan pa nito ang ibang detalye at napag-alaman niyang isa itong pulis at 30 years old na. At nang makita niyang status nito, ay natutok na lang niyang sariling bibig bago naglandas ang sariling luha. Married. Basa niya sa nakasulat sa baba ng status nito. Mabilis niyang binaba ang hawak at tumakbo palabas ng hotel room at palayo sa lalaking pinagbigyan niya ng pinakamalaga at iniingatan niyang parte niya bilang isang babae. Sa isang desisyong ginawa niya, ay napakalaki ng kasalanang nagawa niya. May asawa ng lalaki at may nangyari sa kanila. Paano ng pamilya nito? Ni minsan, hindi niya pinangarap maging kabit. Nang makalabas sa hotel, ay mabilis siya nagpara ng taxi at nagpahatid sa kondo niya. Natatakot siyang maabutan siya ng lalaki. Paano kung magalit ito sa kanya? Sinamantala niyang nangyari habang lasing ito, dapat hindi na siya bumigay. Dahil sa pagod ng makarating siya sa kondo, ay muli siyang nakatulog. At nang magising ay hapon na. Natatakot siyang bumalik sa hotel, baka balikan siya ng lalaki at sisihin siya nito o pagalitan. O baka naman, sugurin siya ng asawa nito. Natatakot siya. Kinagabihan ay nagpadala siya ng email sa manager nila na may lamang resignation letter. Hahanap na siguro siya ng ibang trabaho. Gusto naman niya ng iba. Pero ang totoo ay natatakot lang siya. Sa kabilang banda ng magising si Richard ay mag-isa na lang siya sa kwarto. Agad niyang hinanap ang damit at nagbihis. Nakita niyang pitaka sa floor at nalaglag ang ID niya. Napakunot ang noon niya at hindi na ito pinansin matapos ibalik sa loob ng pitaka. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at nagtungo sa first floor. Lumapit siya sa desk ng mga crew. Maaari ko bang itanong ang pangalan ng taong sumama sa amin kagabi para ihatid kami sa room? Seryosong tanong niya. Sir, ako po yung kasama ninyo. Ang pangalan ko po ay... Not you, yung isa. Sansalan niya na lihim na ikasinimangot ng babae. Her name is Glyza. Walang prenong sagot nito. May I know where she live or is she here? Sunod-sunod yung tanong. Nagtataka man ang mga kaharap niya ay sumagot pa rin. Wala po siya rito, sir. At hindi po namin pwedeng sabihin ng mga pang-personal. Sabi ng crew at ngumiti sa kanya. Masama ang timpla ng mukha nang umalis siya sa hotel matapos magbayad. What the heck? Saan kita hahanaping babae ka? Inis ng tanong sa sarili nang makapasok sa loob ng sariling sasakyan. Nahampas na lang niyang manibela dahil sa inis. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nahanap. I swear, magkikita ulit tayo. Sabi niya sa sarili bago nagmaneho palis sa lugar na yun. Ilang araw lumipas at muling bumalik si Richard at nag-check-in sa hotel. Ngunit walang umasikaso o lumapit sa kanya ng babaeng kapareho ng hinahanap niya. Nang umuwi siya sa bahay, ay naabutan niyang 3 taong gulang na anak na mahimbing ng tulog sa malapad na sofa habang nakabantay ang yaya nito. You can now rest for a while, Manang. Sabi niya, tumango naman ito at ngumiti bago umalis sa harap niya. Lumapit siya sa anak at hinaplos ang buhok nito. Mukhang dahil sa ginawa nito ay nalimpungatan ng anak. Daddy? Patanong na sabi nito at bahagyang kinusot ang mga mata. Dad! Sigaw nito at dinamba siya ng yakap. Ngumiti siya at niyakap pabalik ang anak bago ito kinarga. How are you, kiddo? Tanong niya sa anak. Napadalas ang labas niya dahil sa trabaho at gabi na lang siyang nakakauwi. I'm good, Dad. I miss you po, Mom. Malungkot na sabi nito. Ginulo niya ang buhok ng kanyang anak. You know ang tungkol sa mom mo, right? Tanong niya. Tumango naman ang bata. Sorry, baby. Busy lang si Daddy these past few days. But now, babawi na ako. Sabi niya. Ngumiti naman ang anak at tuwang-tuwa. Thanks, Dad. Sabi ng anak sa kanya. Ngumiti lang siya tumango. Nang gabi na ay hindi magawang makatulog ni Richard.
Iniisip niya ang nangyari sa pagitan nila ng dalagang naka one night stand niya. Memoryado niya ang mukha nito, ang pangalan lang alam niya dito. Bukod doon ay wala na. Hindi siya makakuha ng impormasyon sa pinagtatrabahuan nito. Nalaman din niya nag-resign na ito sa pinagtatrabahuan nito pagkatapos ng gabing may nangyari sa kanila. Sa isiping wala siyang magawa para mahanap ito ay hindi siya natutuwa. Pwede nang bayaran ang crew ng hotel para mapain at makuha ang gusto niya pero hindi niya ginawa. Maybe hahanap na lang siya ng ibang paraan. "You're making me insane, woman," sabi niya at pinikit ang mga mata. Kahit sa pagdulog ay lumitaw ang maganda nitong mukha habang nakatingin sa kanya. Hindi siya titigil hanggat hindi ito nahahanap. Pakiramdam niya ay mababaliw siya. Kailangan itong mahanap. Kailangan nilang magtuos. "Ano ba kasing nangyayari sa'yo at nagkakaganyan ka?" Bungad ng kaibigan niya na makapasok ito sa loob ng kondo niya. Lumipas ng 1 linggo nang mangyari yun. At heto siya, nakakulong lang sa loob ng kondo niya at minsang lalabas kung may bibilhin. "Something happened," sabi niya at sumanda sa sofa ng kanyang kinauupuan. "Then tell me what happened," sabi ng kaibigan. Ang pangalan nito ay Cherry. It's a long story," tamad niyang sabi bago napayuko. "Then make it short. Stop it and tell me na," inis na sabi ng kaibigan niya. "I'm worried about you. Nag-resign ka? For what? We both know na gustong-gusto mo ang trabahong yon," sabi ng kaibigan niya at diretsong nakatitig sa kanya. "Nagkamali ako. Isang gabi, may mga kalalakihang nag-check-in sa hotel. Ang isa sa kanila ay inasikaso ko at hinatid sa room nito. I don't know why I did that. Hindi ko naman yung ginagawa sa ibang client o mag-check-in sa hotel. And then, this guy, and I know something happened between us." Pagkwento niya habang nakayuko, pinunasan niyang luhang tumulo. Nanatiling tahimik ang kaibigan, kaya nagpatuloy siya. "Bumigay ako. I gave my virginity to him na hindi ko maibigay sa ex ko, kay Mark. And then, when I woke up, I was about to leave the room nang makita kong pitaka nito at kinuha ang ID. I saw his tattoos, Cherry." "And what?" tanong ng kaibigan. He's married," sabi niya na kinabukan ng bibig ng kaibigan, ngunit walang salitang lumalabas mula dito. Ilang minutong namutawi bago nagsalita ang kaibigan. "Glyza, my friend, you're old enough to do whatever you want, pero sana nag-iingat ka," sabi nito at lumapit ang upo sa kanya at pinatong nito ang ulo sa balikat nito. "Sorry," mahinang hikbi niya. "Shh, don't be sorry. Nadala ka lang. And next time, you should be careful. At hindi mo naman alam na ganoon. Nakasal siya, hindi ba?" sabi ng kaibigan. Tumango siya. "Kaya bakit ka nag-resign sa trabaho? Ano na lang masasabi na tita sa'yo? Ginusto mong humiwalay sa kanila dahil gusto mong maging independent, pero umalis ka sa trabaho mo." I'll find another job na lang," mabilis niyang sabi at pinahid ang luha. "Bakit ayaw mo na doon?" "Baka balikan niya ako eh. Natatakot ako na baka magalit siya, sisihin ako o sugurin ako ng asawa niya." May bahid ng pangambang sabi niya sa kaibigan. Okay. May kaibigan ako at kailangan niya ng bagong employee sa kumpanya. Sasabihin kita sa kanya," sabi ng kaibigan at ngumiti. Tumango naman siya at ginantihan ito ng ngiti. "Thank you. Ikaw pa ba? So, lalabas ka na ba sa lunggamot? Ayusin ang sarili. You look like you have a 5 child," nakangiwing sabi ng kaibigan na kinangiwirin niya. "What?" inis niyang tanong. "I'm more beautiful than you. Hindi lang ako naligo, ginaganyan mo na ako." Ang dugtong niyang sabi na kinairap ng kaibigan niya. "Whatever. Anyway, my friend, I have to go na. May date pa ako," sabi nito sabay ngisi na kiningiwi niya at tinaboy nito paalis. Nang makalis ang kaibigan, ay inaamin niyang guminhawa kahit paano ang pakiramdam niya. She have to face it at hindi dapat siya nagtatago. "Pareho naman namin ginusto," dugtong ng sabi sa kanyang isipan. 3 taon nang nakararaan, ngunit wala pa ring balita si Richard sa dalaga. Hindi niya alam, ngunit hindi niya magawang alisin sa sistema niyang babae. Kahit ilang taon nang lumipas, ay ito pa rin ang nasa isipan niya. Siguro ay kailangan niyang sumuko. Minsan, iniisip niya na baka magtatago ito sa kanya, kaya wala siyang lead sa babae. Bumuntong hininga siya bago inayos ang suot na formal attire.
Nakasuot siya ng tuxedo at relo sa kanyang kanang pulsuhan. Wala ng ibang kolorete sa katawan. Ang kasimpihang ng yun ay mas nagpadagdag sa kanyang kagwapuhan at lakas ng dating. Nang maayos ang lahat, ay saka siya lumabas ng bahay at sumakay sa sariling sasakyan at nagmaneho patungo sa destinasyon. Mahigit 20 minutes ang biyahe bago makarating. Ipinarada niya ang Mustang sa parking lot ng pagdarausan ng okasyon. Kung hindi lang siya kailangan at inutusang magbantay, ay hindi siya pupunta. Bakit naman niya gugustuhin pupunta sa lungganang ipinalit sa kanya ng dati niyang asawa? Tuminding siya at pumasok sa loob. Hinarang siya ng gwardya, ngunit pinakita lang niyang imbitasyon ay mabilis siyang pinapasok sa loob. "Bro, you're here!" Bati ng kaibigan na siyang kasama niya sa pag-undercover. "Hindi ba halata?" Sarkastikong tanong niya na tinawanan lang siya nito. "Ipapakilala siya bilang tatakbo sa pagkagobernador," sabi ng kaibigan at uminom ng wine. Ngumisi lang siya. "Ipapakilala lang," sabi niya. Ang tinutukoy nila ay si Miguel na siyang ipinalit sa kanya ng dating asawa. Bukod sa mayaman nito, ay napakarami rin itong koneksyon. Nagsimula ang pagpapakilala at nang matapos yun ay kanya-kanyang kwentuhan ng lahat. Karamihan ay tungkol sa politiko at negosyo. Siya naman ay tahimik lang sa gilid at nagmamasid. Dumako ang tingin niya sa dating asawa na ngayon ay lumalapit sa kinakasama nito. Isang taon nang nakararaan ay tuluyan na silang nag-annulment at napunta sa kanya ang custody ng bata. Hindi siya makakapayag na mapunta ito sa babaeng pinagpalit siya sa iba. Mukhang napansin ng dating asawa na may nakatingin dito, kaya tumingin ito sa gawin niya. Nag-iwas siya ng tingin at sa pag-iwas ng yun ay lumako ang tingin sa babaeng tumatakbo habang nakagawn. Mahinahabol ito at nang sundan niya ng tingin ang hinahabol nito ay isang batang babaeng paslit na halos masubsob sa paglalakad nitong patigil-tigil na sa tingin niya ay nasa 2 taong gulang pa lamang. Muli niyang ibinalik ang tingin sa dalaga nang malapitan nitong bata. "How could I forget that beautiful face?" Wala sa sariling sabi niya at bahagyang naglakad palapit dito. Ngunit sinigurado niyang hindi siya agad ito papapansin. "Baby, did mommy told you not to go anywhere without me?" Mahinahon nitong tanong sa bata at pinantayan nito. "Mommy, sorry po." Medyo hirap at bulol na sabi ng batang babae. "What the? Mommy?" Mahinang bulong niya. May anak na ito? Sinong ama? "It's okay, huwag nang uulitin ha," sabi nito at kinargang anak. Napakong tingin ni Richard sa mag-ina. Gusto niya itong lapitan, ngunit pinigilan niya ang sarili niya. Walang sinong pwedeng makalam ng kung anong man koneksyon niya sa dalaga, dahil pwede yung gamitin ng kalaban niya. Ngunit sisiguraduhin niyang hindi natatapos ang gabing to nang hindi sila nagkakaharap at nagkakausap ng babaeng yun. Napakunot ang noon niya nang makitang lumapit ang babae sa kanyang dating asawa at kay Miguel na asawa na nito ngayon. Pasimple siyang lumapit sa hindi mapapansin ng mga ito at sapat para marinig ang usapan. Lumapit si Miguel sa dalaga at hinalikan nito sa noo at ganun rin ang ginawa nito sa batang babae. "Hello sweetie, how are you?" Tanong ni Miguel sa batang babae. Sumimangot ito at animong di gusto ang lalaki. "I'm good," bulol na sabi ng bata habang nakanguso. "Baby, smile to your uncle, wag ganyan." Sita ng dalaga sa anak na kinangiti niya sa hindi malamang dahilan. "Good girl, treat that asshole like that, baby." Wala sa sariling sabi niya habang nakangisi at nakatingin sa batang babae. "Okay," sabi ng bata at nagpilit ng ngiti na nauwi sa pagniwi. Mahina siyang natawa at lumayo sa mga ito dahil baka mapansin siya. May saltik pa man din ang lalaking yun, baka makuha nito ang lahat ng atensyon ng ibang tao sa pagtawag nito sa kanya kung makita siya nito sakali. 10:00 na ng gabi nang mapansin niyang palabasan ng van yung dalaga habang karga nito ang anak matapos magpaalam kay Miguel na siya palang kapatid nito. Napunta ito sa parking lot at sinakay ang natutulog na bata sa backseat at umikot para magtungo sa driver's seat. Mabilis siyang sumakay sa sariling sasakyan at sinundan si Glyza. Ilang minuto niya itong sinusundan at lumiko ito at huminto sa isang kondominium. Pumasok ito sa loob habang karga-kargang anak. Mabilis naman siyang sumunod nang hindi siya napapansin ng dalaga. Nang makarating sa floor ng unit nito at pumasok sa loob, ay sakto namang naiwan itong nakabukas ang pinto dahil siguro buhat ang anak. Kinuha niyang pagkakataong yon para pumasok sa loob.
Dahil siguro sa pagod at dahil sleeping time na rin ng anak niya ay nakatulog ito sa bisig niya, kaya inuwi na rin niya. Umuwi sila ng bansa dahil ipapakilala ang kanyang kuya bilang tatakbong gobernador. Pagkalipas ng 3 taon, ay muli siyang nakabalik sa bansang Pilipinas. Nang mahiga ni Glyza ang anak sa kanyang silid, ay saka siya lumabas para balikan ang pinto ng unit niya at isara, ngunit halos mapaigtad siya sa gulat at parang binuhusan ng malamig na tubig habang nakatingin sa taong nasa harapan niya na prending nakaupo sa single sofa na animoy isang hari. "Nice to see you again, Glyza." Malamig na boses itong sabi. "Richard." Mahinang bulalas niya at napaatas na isang hakbang. Labis ang kabang nararamdaman niya. "Still remember me?" Tanong nito at bahagyang umisi. Tahimik siyang tumango. Darating at darating pa rin talaga ang araw na kailangan niyang harapin ang kinatatakutan niya. At eto na yun. "I've been looking for you. 3 taon ako naghintay at naghanap sa'yo, pero wala." Seryoso pa rin sabi nito. Napayuko na lang siya dahil hindi niya kayang salubungin ang kulay tsokolate nitong mga mata. Para siyang nahihipnotismo. "Wala ako rito." Matipid niyang sagot. "Are you hiding from me?" Tanong nito na nagtatagis ang bagang. Tahimik ulit siyang tumango. Mabuti na lang at tulog ng anak niya. Paniguradong mahimbing ang tulog nun. Sana lang ay huwag itong magising habang narito si Richard. "Pwede bang umalis ka na?" Lakas loob ng sabi dito. Nilingon niya ang pinto ng unit at nakasara na ito. Rinig niyang malamig nitong tawa kaya bumalik ang tingin niya dito. "Hindi ako aalis hanggat hindi mo nasasagot ang mga tanong ko." "Bakit ka umalis pagkatapos nun? Bakit hindi ka nulit nagpakita? At bakit mo ako pinagtataguan?" Sunod-sunod itong tanong sa kanya. Malalim siyang bumuntong hininga. "Wala akong sasagutin, kaya umalis ka na." Sabi niya. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niyang maging kabit. Napalunok siya nang tumayo ito at naglakad palapit sa kanya na siyang ikinaatras niya. Ngunit patuloy ito sa paglapit at siya'y patuloy sa pag-atras hanggang sa napasandal siya sa nakasaradong pinto. "I told you, hindi ko aalis hanggat hindi mo ako sinasagot." Seryosong sabi nito na kinalunok niya. "Umalis ako dahil natakot ako." Mababang boses na sabi niya, sapat para marinig nito. "Why? Bakit ka natakot?" Tanong ni Richard. Doon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na salubungin ang tingin nito, pagak siyang natawa. Bakit? Dahil kasal ka, dahil may asawa ka, at pumatol ako sa'yo. I saw your ID, and it says that you are married." Dugtong niya. Natigilan ito at napatitig sa kanya. Kalaunan ay ngumisi. "You should wait for me to wake up that time. Para nalaman mo sanang totoo." Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan niyang tanong. "I'm not married anymore. Nang gabing may nangyari sa atin, I no longer have a wife." Sabi nito sa seryosong boses. "Okay." Seryoso rin niyang sabi. Nakahinga siya sa narinig, ngunit hindi dapat narito ang lalaki. "Now that you have my answer, pwede ka na umalis." "Yeah, yan muna sa ngayon ang tanong ko. I'll be back, and you will answer my other questions." Malamig na sabi nito sabay tingin sa pintong nilabasan niya kanina kung nasaan kwarto niya at ang kanyang anak. Kumabog ng malakas ang dibdib niya dahil sa sinabi nito. Hanggang sa tuluyan itong nakalabas ng unit ay tulala pa rin siya. Nakita siya nito. Nakita ni Richard ang anak niya. "He saw her." Mahinang sabi niya sa kanyang sarili. Mabilis siyang kinuha ang cellphone sa pouch na nasa sofa at hinanap ang numero ng kaibigan. Ilang ring lang ay sumagot na ito. "Hey, Glyza," sabi ng kaibigan sa kabilang linya. Halatang kagising lang dahil sa boses nito. "I'm in trouble," kagatlabing sabi niya. "What? Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Cherry, ang kaibigan niya. "Kadarating mo lang, pero may trouble ka na agad?" "He found me. Nagkita't nagkausap kami. I don't know why kung paano niya kami nasundan pagkalabas ko ng kwarto namin ni Aya. Nasa sofa ng lalaki at naghihintay sa akin. I'm so shocked." Sabi niya at bahagyang hiningal dahil hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin siya kahit hindi naman niya hikarap ang lalaki. "You mean, yung lalaking matagal mong pinagtataguan?" "Yes." "You're doomed," sabi ng kaibigan. "Anong nangyari sa pagitan niyo?
Paano kayo nag-usap? Sunod-sunod na tanong nito. He asked me kung bakit ako umalis at hindi na nagpakita pagkatapos ng nangyari sa aming dalawa. At sinabi kong totoo. And what? Nawala na siyang asawa at sana hinintay ko raw siyang magising para nalaman kong totoo. I don't know kung paniniwalaan ko ba siya. Sagot niya at muling inalalang nangyari kanina. How about your kay Aya? Nakita niya ba ang bata? Tanong ng kaibigan. Malalim siyang bumuntong hininga. I don't know, Cherry. Hindi ako sigurado kung oo. Pero may kutob akong baka nga nakita niyang anak ko. Ano ngayon ang plano mo? Natahimik si Glyza dahil sa naging tanong ng kaibigan niya. Maybe to face everything? Patanong niyang sagot na pagkat na natawa sa sarili. Hindi ko pa alam. But one thing for sure. Hindi ko ibibigay ang anak ko kung sakali. That's good. Now take a rest. Alam kong pagod ka. Sabi ng kaibigan at nagpaalam sa kanya. Nang matapos makipag-usap, ay malalim siyang napabuntong hininga ulit at pumasok sa loob ng kwarto nila ng anak. Napatingin siya sa kama kung saan nakahiga ang anak at mahimbing nang natutulog. Madalas magtanong ang anak niya sa kanya kung nasaan bang daddy nito. Ngunit ang lagi niyang sagot ay nasa work ito. Hindi niya alam kung handa na ba siya at kung kailan siya magiging handa na iharap ang anak sa ama nito. Dumiretso siya sa banyo at hinubad ang lahat ng suot at sumuong sa shower para kahit papano'y magising ang diwa niya at mawala ang kanyang iniisip. Bumalik sa kanyang nangyari 3 taon ang nakararaan. Ang nangyari sa pagitan nila ng lalaki. Kung hindi siguro siya bumigay, marahil walang ganito. Ngunit malaki ang parte sa kanya na hindi nagsisisi dahil nagkaroon siya ng napaka-cute at napakagandang anak. Nang matapos maligo, ay nagtungo siya sa walk-in closet at doon nagbihis. Ang hubog ng kanyang katawan ay ganun pa rin sa dati. Animang wala pa rin anak. Sexy at maganda pa rin ang pangakatawan niya. At kahit may mga nagkakagusto sa kanya sa France, ay wala siyang binigyan ng pansin dahil may parte sa kanyang umaasa na kapag bumalik siya, ay magkita silang muli ng lalaki at para sa anak niya at sa kanya. Kinaumagahan, nagising si Glyza dahil sa nararamdamang sunod-sunod na paghalik sa kanyang pisngi ng kung sino. At nang magising, ay bumungad sa kanyang batang babae na malawak na nakangiti ngayon sa kanya. Mommy! Bungad nito. Good morning po! Bulol na sabi nito sa mahina niyang ikinatawa at niyakap ang anak. Good morning, baby! Sabi niya at pinaulan na ito ng halik sa buong muka. Tawa lang ito ng tawa. How's your sleep? Tanong niya nang tumigil sa sariling ginagawa sa anak. So good, mommy! Sabi nito at nag-thumbs up pa. Natawa na lang siya. Anong breakfast ang want mo? Saglit itong nag-isip. Iniligay pa nito ang hintuturo sa baba, mong nag-iisip ng malalim. Mommy, I want pancake po. Hirap na sabi nito dahil hindi pa gaanong mabigkas ang tamang mga salita. Pancake will do. Ano pa, baby? Milk, mommy. Sabi nito. Tumang ulit siya at kinargang anak. Sabay silang lumabas ng kwarto at nagtungo sa kusina. Ipinaupo niya ang anak sa stool chair na sigurado siyang hindi mahuhulog ang anak. Nagsimula siyang gawin ang request ng anak at nang matapos ay pinakaan niya na ito. Magana namang kumain ng anak at nang matapos kumain ay sa kanya ito pinaliguan. Mommy, isan po tayo punta? Inosenteng tanong ng anak. To your grandparents, sabi niya at ngumiti. Really po, mamimit ko na po sila. Tanong nito na may pagningning sa mga mata. Yes, baby. Sabi niya. Hindi kasi bumisita ang mga ito nang nasa France siya. At nang ipakilala naman ng kuya na kagabi bilang tatakbo pagkagobernador, ay hindi rin nagpunta ang mga magulang nila. Hinayaan niyang anak na manood ng TV habang siya'y nasa CR at naliligo. Nagbihis lang siya ng simpleng dress na humahapit sa kanyang katawan at nang handa na, ay sa kanya binalikan ng anak. Let's go na! Aya niya sa anak at kinarga ito. Inabot sila ng 30 minutes sa biyahe bago makarating sa mansyon ng kanyang mga magulang. Andito na tayo! Nakangiting anunsyo niya sa anak at lumabas ng sasakyan saka siya umikot at kinuha ang anak sa backseat. Mommy, will they like me? Nakangusong tanong nito. Ang mataba nitong pisngi ay bahagyang namumula. Yes, baby. They will surely like you. Sabi niya at hinalikan ng anak sa pisngi
Saka sila pumasok sa loob ng bahay. Good morning po, Ma'am Glyza. Bati ng kasambahay. Galing siya sa mayamang pamilya, ngunit dahil gusto niyang maging independent, ay humiwalay siya ng tirahan at naghanap ng trabaho, at dahil sa kagustuhang tumayo sa sariling mga paa, at heto, nagkaroon ng bunga at may anak na siya. Where's Mom? Tanong niya sa kasambahay. Nakausap niya ng ina kahapon patungkol sa pagbisita niya kasamang anak, at masayang-masaya naman ito dahil makikita nito ang kanyang apo. I'm here! Sabi ng kung sino mula sa ikalawang palapag ng bahay. Nang mag-angas siya ng tingin, ay nakita niyang ina sa hagdan na ngayon ay pababa na. Hinintay niyang makalapit ito at niyakap. Bumaba ang tingin ito sa anak niyang nasa tabi niya at tahimik na nakatingin sa kanila ng kanyang ina. Mom, this is Aya, ang anak ko po. Dugtong niya. Umupo ito at pinantay ang anak niya. Hello little girl, I'm your Lola. Nakangiting sabi ng ina niya. Hello din po. Nakangiti ring tugon ng anak niya kahit nahihiya. Kinuha ng ina niya ang anak ng kanyang anak at pinaupo sa leather na sofa ng kanilang mansyon at doon nakipagkwentuhan sa anak niya. Nakatitig siya sa dalawa. Bigla kasing iniwan siya ng mga ito at para bang hindi siya nakikita. Mom, hello, I'm here. Sarkastiko niyang sabi sa ina. Sabay namang lumingon ng maglola sa kanya. So, we're busy. Sabi ng ina niya na kinailing na lang niya, saka nagtungo sa kusina para maghanap ng makakain dahil nagugutom ulit siya. Ang kuya niyang si Miguel at ang bago nitong asawa ay dito rin naninirahan sa mansyon. Ngunit wala ang mga ito rito dahil abala sa negosyo at nalalapit na eleksyon. Kahit 3 taon nang nakalipas, parang wala pa rin pinagbago ang bahay nila. Napakagandang tingnan pa rin ang kanilang mansyon, maaliwalas at magaan sa pakiramdam tingnan. Namimiss niyang dito tumira. Nang sumapit ang hapon ay nakatulog ang anak niya. Mukhang nag-enjoy at napagod ito sa mga ginawa kasama ang lola nito at mga kasambahay. At masaya siya para sa anak dahil nakita niya itong masaya. Anak, dito na kayo matulog ng anak mo. I miss you at masaya kung nagkita rin kami ng apo ko. Pakiusap ng kanyang ina. Okay, Mom, but wala pong damit si Aya at wala akong damit niya nadala. I'll go home po at babalikin po ako. Are you sure? Pwede naman kasi nating iutos yan sa bodyguard. No need, Mom. Babalik din po ako agad at may kukunin kasi ako dun eh. Take care of my daughter, Mom. Kapag nagising, sabihin na lang po ang babalik din ako agad at may kinuha lang. Sure, sweetie. Sabi ng ina bago siya tuluyang umalis. Nang makauwi sa kondo, ay halos magulantan siya sa nabutan. Naroon na naman si Richard at parang haring nakaupo sa sofa. May hawak pa itong beer na galing sa ref niya. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Gulat niyang tanong. I have my ways. Miss me? Ngisi nitong tanong sa kanya. Umirap lang siya at isinara ang pinto. Umalis ka na. Paano ko alis kung pinagsarahan mo ako? Tanong ni Richard at muling ngumisi bago uminom sa beer na hawak nito. Di buksan mo at umalis ka. Lumayas ka dito at huwag mo na ulit papasukin tong kondo ko. O baka magsumbong ako. Gusto mo yon? Go on. Hamon nito. I told you. Magkikita pa tayo dahil may mga tanong pa ako sa'yo. Ayokong sagutin, kaya umalis ka na. Sabi niya at nalikuran nito. Naglakad siya papuntang kusina, ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakalayo sa lalaki, ay may humila na sa kanyang pulso. Sasagutin mo ko, sa ayaw at sa gusto mo. Sabi nito, at hindi niya na malayang nakatayo na pala ito, at kaya nang lingunin ito, ay halos magtama ang kanilang labi. Richard, Mapanuyang tanong nito bago siya sinunggaban ng halik sa labi, at para bang may sariling buhay ang labi niya, at kusa itong tumugon sa bawat halik ng lalaki sa kanya. At sa huli, namalayan nilang ni Glyza ang sariling nakahiga sa kama, at walang suot na damit habang nasa ibabaw ni si Richard. Muli na naman siyang bumigay sa ikalawang pagkakataon at sa iisang tao. Matapos nilang gawin ang bagay na yun at pareho silang pagod na bumagsak sa kama at nakatulog. Nang magising si Glyza ay malalim na ang gabi. Napabalik ko siya ng bangon at napakagatlabi. Shit! Hindi ako nakabalik! Mahinang sabi niya. Ang sabi niya ay babalik agad ay inabot na siya ng gabi. Napatingin siya sa lalaking katabi niya na siyang mahimbing pa rin natutulog. Kinuha niyang cellphone na nasa bedside table
at tinawagan ng kanyang ina. Mabuti na lang at gising pa ito dahil nasagot agad nito ang tawag niya. Mom, I'm sorry. May inasikaso lang po ako kaya hindi ako nakapagsabi agad. How's my daughter? Agad yung sabi pagkasagot ng ina. You made me worried, anak. Hinahanap ka rin ng anak mo. Mabuti na lang at masyado siyang nawili sa amin. Kaya kalaunan ay hindi ka na hinahanap. Go back here once you're done sa ginagawa mo. And don't worry sa maisusuot at gamit niya. Your dad, binilhan niya ang apo ng kung ano-ano. Kwento ng ina niya na siyang nakapagpangiti sa kanya. Thanks, Mom. Aniya, at nang makapagpaalam ay saka siya nakahinga. Nang bumaling ang tingin sa lalaking katabi, ay halos mahulog siya sa kama nang makitang gising na gising ito at nakatingin na ngayon sa kanyang hinaharap na hindi niya napansin bumaba na pala ang takip ng kumot sa kanyang hubad na katawan. Richard! Sita niya sa lalaki. What? May nakakaloko tong ngising nagtanong. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. Manyak. Inis niyang sabi at inayos ang kumot para takban ang hubad niyang katawan. Ngunit nakalimutan niyang iisang kumot ang gamit nila na pantakip niyon. Dahil pilyong lalaki, idinikit nito ang binti sa hita niya at ang kamay nito ay unti-unting gumagapang papunta sa pagitan ng kanyang hita. Oh, please! Pakiusap niya. Hindi niya alam kung para saan, kung para ba itigil o ipagpatuloy ang ginagawa nito. Ngumisi ang lalaki sa kanya at pinaghiwalay ang kanyang hita gamit ang kanyang binti. Pagkatapos noon ay namalayan na lamang niyang nakaibabaw nito sa kanya at humahalihing na siya ng mahina. Kasabay ng pagtanggap niya ng bawat paglabas-masok nito. Sana lang, hindi ulit siya magsisi pagkatapos nito. Madaling araw na nang magising siya. Mahimbing ang tulog ng binata kaya dahan-dahan siyang umalis sa pagkakadaga ng braso nito sa kanyang tiyan. Tahimik siyang nagpunta sa banyo para maligot magbihis dahil nanlalagkit na rin siya sa ginawa nila. Humarap siya sa malaking salamin ng banyo at nakita niya ang kanyang katawan na maraming marka na walang ibang may salarin kundi si Richard. Nang matapos maligot magbihis, ay saka siya bumalik sa kama. Nagdadalang isip siya kung aalis ba siya para umuwi sa kanilang mansyon at balikan ng anak o manatili dito kasama ang lalaking to. Sa huli ay tumayo siya at kinuha ang jacket. Handa na siya para lumabas ng pinto ng kwarto nang marinig niya ang baritono at malamig na boses ni Richard. Where do you think you're going, woman? Tanong nito. Dahan-dahan siyang humarap sa lalaki at bumungad sa kanyang masamang tingin ng lalaki habang nakasandal sa headboard ng kama. Nawalan siya ng sasabihin. Bumalik ka dito. Parang kulog nitong sabi, kaya agad siyang lumapit dito ngunit may distansya. Hindi pa tayo tapos at may itatanong pa ako. Kaya huwag mo kong tatakasan kung ayaw mong maulit ang nangyari at hindi ka makalakad ng ilang araw. Banta nito na ikinalunok niya. Tumikim siya at nagpanggap na kunwaring naiinis. Ano ba kasing itatanong mo? Yung batang babaeng kasama mo nung party at inumuwi mo dito sa kondo mo. Who and where is she? Seryosong tanong nito sa kanya na para bang tinakasan siya ng hangin at nabutla. Answer me. Galit na sabi nito nang hindi siya makasagot. Anak ko siya. Mahina ang boses niyang sabi, sapat para marinig nito. At nasa magulang ko siya. Sinong ama? Diretsahang tanong nito. Umalis ka na. Mabilis niyang sagot. Anong gagawin nito? Kukunin ang anak niya kapag nalaman nito? Hindi siya papayag. At paano kung hindi talaga ito totoong anal na? Paano ang anak niya at siya? Hindi ako aalis hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Anak mo siya. Sigaw niya na kahit siya'y nabigla sa sarili. Masaya ka na? Anak mo siya. Nabuo siya sa isang gabing pagtatalik natin. Kusang tumulo ang mga luha niya. Nang malaman kong buntis ako, umalis agad ako ng bansa para doon manatili. Dahil natatakot ako na baka kapag nakita mo ako at nalaman mo, magalit ka at hindi mo matanggap ang bata dahil may pamilya ka na. Ang lalaki naman ang tahimik habang nakatitig sa kanya. No, hindi ganyan. Paos sa boses nitong sabi. Ang malamig na emosyon ay para bang naglaho bigla. Ganun yun. Hindi tayo magkakilala. Pero may nangyari at nabuntis mo ko. Ano sa tingin mong iisipin ko? Lalo na't may pamilya ka? Hindi niya maiwasang makaramdam ng sakit habang sinasabi yun. Sa ating dalawa, nang gawin natin yun, ay ikaw lang ang lasing. Samantalang ako, nagpadala sa tukso. Maling-mali yun. Sandali silang natahimik
hanggang sa magsalitang muli ang lalaki. I didn't regret what happened. Wala akong pinagsisihan. Dahil kahit lasing ako, alam kong ginusto ko yun. At hindi lang yung dala ng kalasingan. Sabi nito na nagpatigil sa kanya sa pag-iyak. Matagal kitang hinintay at sumubok hanapin ka. Ngunit bigo ako. You made me crazy. Dugtong nitong sabi. Bakit? Ang tanging lumabas sa bibig niya. Hindi ko rin alam. Basta nakita ko na lang sarili kong naghihintay at naghahanap sa'yo. Sabi nito. Ginawa niya nga ang lahat para maging malinis ang record niya at mga information tungkol sa kanya dahil na rin sa tulong ng kaibigan niya. Natahimik siya at nawala ng sasabihin at para bang pinoproseso pa lang ng utak niya ang mga sinasabi nito. Glyza, I want to meet her child. Gusto ko siyang makilala at makita. Marahan itong sabi sa kanya. Napalunok siya habang nakatingin sa mga mata nito. Hindi mo naman siguro ilalayo sa akin ang anak ko? Natin. Pagtatama nito. Hindi ko gagawin yun. Basta hahayaan mo lang ako makilala siya at magkaroon ng oras kasama siya. 3 taon nang nawala sa akin ng makasamang anak ko. Hindi man nanunumbat ang pananalita, ngunit sapat ang sinabi nito para makaparamdam siya ng guilty. Siguro tama na ang 3 taon na pagtatago niya dahil karapatan rin ni Richard at ang anak nila na malaman at makilala nito ang tunay niyang ama. Nang matapos ang pag-uusap nila ng masinsinan, ay saka na naligo si Richard at binalik nito ang hinubad na suot kagabi. Aalis ka na? Tanong niya dito nang makalabas ng banyo. Bakit? Tanong nito pabalik. Aalis din kasi ako para sunduin ang anak ko. Natin pala. Mabilis niyang sabi. Gusto mo bang dito mag-lunch mamaya? Yes. Mabilis na sagot nito. Ngumiti siya tumango. Okay, good. Sabi niya. Alis na ako. Paalam nito sa kanya, tumango lang siya at tipid na ngumiti. Akmang lalabas na ito nang pigilan niya ito. Saglit lang. Sabi niya na kinatingin ni Richard sa kanya nang may nagtatanong na tingin. Totoo ba na wala ka ng asawa? Paano? Alanganin at medyo nahihi ang tanong niya. Kanina pa talaga niya yung gustong itanong. Andal na kami. Simpleng sagot ni Richard na para bang wala lang. Okay, alis ka na. Nakangiting sabi niya. Nagtataka man ay hindi na nagsalita ang lalaki, tumango lang bago tuluyang lumabas ng kwarto. Iidlip na lang muna siya at pag nag-umaga na ay saka na lang niya susunduin ang anak. Ayaw naman kasi niyang istorbohin ito sa pagtulog. Hindi maipaliwanag ni Glyza ang nararamdaman, ngunit nakaginhawa siya dahil sa pag-uusap nila. Para bang kinikiliti ang puso niya at ang sigurado niya ay masaya siya. Nang magising siya ay 6:00 na. Muli niyang isinuot ang jacket at kinuha ang susi ng sasakyan at lumabas ng kondo. Nang makarating sa kanilang mansyon, naabutan niya ang anak na nasa living room habang umiiyak at pinapatahan ng kanyang ina. Mabilis siyang lumapit sa anak at kinarga saka pinaupo sa kanyang hita. Hey, baby! Shh! Alo niya sa anak. Stop crying! Tahan na! Nandito na si Mommy! Mommy! Umiiyak pa rin sabi nito at bahagyang sumisinok. Baby, tahan na. Nandito na ako. Puno ng pag-aalala niyang sabi at niyakap ng mahigpit ang anak at hinahalik-halikan nito. Mom, water please. Sabi niya sa ina na nag-aalala ring nakatingin sa kanila ng anak niya. Yeah, here. Sabi nito at inabot ang isang basong tubig na galing sa kasambahay. Marahan niyang pinaunom ng tubig ang anak at muling binalik ang baso ng tubig sa ina. Medyo kumalma ang anak niya. Baby, sorry na. Hindi na aalis si Mommy. Hingi niya ng tawad at paulit-ulit na hinalikan ng anak sa tuktok ng ulo nito habang hinahaplos ang buhok nito. Pagkagising niya hinahanap ka at umiyak nang hindi ka mahanap. Sabi sa kanyang ina. Napagatlabi siya dahil sa katangahang nagawa. Dapat ay maaga niyang pinuntahan ng kanyang anak. Ibinalik na ang atensyon sa anak na nananatiling nakasandal sa kanyang dibdib. Baby, what breakfast do you want? Tanong niya na may halong tuwa para sana makuhang atensyon nito. Ngunit yumakap lang anak niya sa kanya at hindi sumagot. Napabuntong hininga na lang siya at niyakap ang anak. Marahan niya ring hinaplos-haplos ang likod nito. Baby, tawag niya kalaunan sa anak. May sorpresa si Mommy sa'yo kapag nakauwi na tayo. Doon lang nag-angat ng tingin ang anak niya. Ano yun, Mommy? Sumisinghot na tanong nito
Ang mataba nitong pisngi ay namumula at ganoon rin ang matangos itong ilong. Kumain muna tayo ng breakfast, okay ba yon? Nakangiting tanong niya na kinatango ng anak niya. Tumayo siya kargang anak at nakasunod naman sa kanyang ina papunta sa pagkainan. Naroon ang kanyang ama't kuya kasama ang bago nitong asawa. Lumapit siya sa ama at hinalikan ito sa pisngi. Nice to see you again, Dad. Sabi niya. Ngumiti ang ama. Good morning, sweetheart. And to you, little one. Sabi nito at nginitian ang anak niya. Umupo na siya sa pwesto habang nakakaluwang ang anak niya sa kanya. Dahil nakasandal naman sa kanyang dibdib ang anak, malayo nang naikikilos ang dalawang kamay para ipaghain ng anak ng agahan nito. Sinubuan rin niya ito at paminsan-minsang kumakain. How about you, Miguel? Kailan kayo magkakanak ni Myla? Tanong ng ama niya sa kanyang kuya. Natawang kanyang kuya at napatingin sa asawa nito. Malapit na, Dad. Tugon ng kuya niya at bahagyang natawa. Nang mapatingin siya sa asawa nito, ay halata rito ang peking pagkakangiti. Nang matapos sila magagahan, ay nagpaalam na siya sa pamilya. Bumalik ulit kayo dito, sabi ng ina at hinalikan siya sa pisngi. Ganon rin ang anak niya. Bye, Lola, sabi ng anak niya at bahagyang niyakap ang lola nito na ikinangiti niya. Bye po, Lolo, sabi nito at niyakap ang lolo nito. Umalis na rin ang kuya niya at ang asawa nito kaya hindi na sila nakapagpaalam dito. Sumakay na sila ng sasakyan at nagmaneho na siya pauwi. Kailangan pa niyang maghanda para sa lunch nila. Mommy, where's your surprise for me? Sabi ng anak niya. Sa lunch pa, baby. Wait lang ikaw, ha? Nakangiting sabi niya sa anak. Agad namang tumango ang anak at ngumiti. Thank you, Mommy. Sabi nito at hinalikan siya sa pisngi. Napangiti na lang siya. Go na sa living room. Nakaswitch na ang TV. Watch na ikaw while Mommy's preparing. Sabi niya sa anak. Mabilis naman itong tumango at kahit hindi tuwid ang paglalakad ay nagmamadali ito paglabas ng kwarto nila. Saka nagtungo si Sala para manood. Natawa na lang siya sa kakulitan ng anak. Mabilis itong matuto, maglakad at magsalita. Napatingin siya sa orasan at 9:00 na. Itinali niya ang buhok at nagtungo sa kusina. Naabutan pa niyang anak na masayang nanunood, sinasabayan pa nito ang theme song ng Dora. Inihanda na niya ang mga lulutuin. Mas masarap kasi ang lutong bahay kaysa sa labas. Kapag lutong bahay, may kasamang pagmamahal para sa taong nilulutuan. Napangiti siya sa kanyang naisip. Nagluto siya ng mga Filipino dishes, adobo, sinigang, pakpet, fried chicken, carbonara. Nag-bake din siya ng cake para sa dessert. Nang matapos sa lahat ng ginagawa, ay saktong 11:30 na. Iniwan muna niya pansamantala ang mga iniluto matapos ilipat sa lagayan. Mabilis siyang pumasok sa loob ng silid para mag-half bath at magbihis. Amoy pawis na kasi siya at yun ay nasa pakiramdam niya. Isang cream satin dress ang sinuot niya at inayos ang pagkakaba ng kanyang buhok. Pagkatapos ay lumabas na siya. Pinuntahan niyang anak si Sala na ngayon ay nakatulog na. Pinatay niya ang TV at marahang ginising ang anak. Baby, gising na, sabi niya sa anak at marahan itong tinapik. Ngumiti siya nang magmulat ito ng mga mata. Get up na, gusto mo bang magbihis ng damit? No, Mommy, I want this po. Bigay ni Lola at Lolo. Sabi nito at kinusot ang mga mata. Napaka-cute nito sa suot na baby link na dress. Okay, sabi niya at hinalikan ito sa noo. Baby, I want you to listen to me. Nakatutok ang anak niya sa kanya dahil sa sinabi niya. May darating tayong bisita. And here's my surprise for you. Nakangiting sabi niya. Namilog ang mga mata ng anak niya at akmang magsasalita nang may nag-doorbell sa kanilang unit. Ngiltian niya ang anak at inayos ang pagkakaupo sa sofa bago tumayo at tinungo ang pinto ng condo unit nila at pinagbuksan ng taong nasa labas. Ngumiti siya nang makita kung sino ito. Naghihintay na siya. Sabi niya, bumulatay sa gwapong mukha nito ang kaba at pagkasabik. Mabait siya at paniguradong magugustuhan ka niyan. Ngumiti siyang muli at hinayaang makapasok si Richard. Thank you. Natigilan siya nang marinig yun mula dito. Bumabawi lang ako, sabi niya at muling ngumiti. Nauna siyang maglakad pabalik sa sala. Baby? Tawag niya sa anak. You have a visitor. Nakangiting sabi niya.
Lumipat naman ang tingin ng anak niya kay Richard, lumapit siya sa anak at pinantayan ito. Lagi kang nagtatanong kay mommy kung nasan si daddy, right? Tanong niya at marahang hinaplos ang buhok nito. Tumango naman ang anak niya. Naiinggit ka sa mga other kids tuwing nakakita mo na may kasama silang papa. At ngayon baby, hindi ka na maiinggit. Sabi niya at pinigilan ang sariling gumaragal ang tinig. Tumikhim siya para mawala ang bumabara sa lalamunan niya. At nasa harapan mo na siya ngayon. Sabi niya at tinuro si Richard na ngayon ay nakatitig lang sa anak nila. Lumuhod si Richard at binuka ang dalawang braso. Baby, halika dito kay daddy. Sabi nito. Sa hindi malamang dahilan ay parang kinurot ang dibdib niya nang makitang may tumulong luha galing sa mga mata ng lalaki. Tumingin sa kanyang anak, animong humihingi ng sagot niya. Ngumiti siya at tumango at doon lang tumayo ang anak niya at lumapit sa ama nito. Baby, di ba sabi mo kapag nakita mo ang daddy mo, you will hug him and tell him that you love him. Pwede mo nang gawin yun, anak. Sabi niya na naging dahilan para yakapin niya si Richard at doon pumalahaw ng pag-iyak ang bata. Nag-iwas siya ng tingin at naiyak na rin. Umalis siya ng sala at tumungo sa kusina para ihanda ang mga pagkain niluto sa hapag. Nang matapos iayos ang lahat, ay saka siya bumalik sa sala. Guys, mamaya niyo na ipagpatuloy yan. Sabi niya nang makitang nagkwentuhan ng mag-ama, sabay pa itong tumingin sa kanya at sumimangot kaya natawa na lang siya. Kumain na muna tayo, lunchtime na. Sabi niya at nanguna sa pagkainan. Pinaupo ni Richard ang anak sa pwesto nito at eto na rin mismong naglagay ng pagkain sa plato ng bata. Eto na rin ang nagpakain, masaya siyang makita ang mag-ama niya na masaya. Nagsisisi siyang inalayo niya ang anak sa ama nito, ngunit hindi rin niya masisisi ang sarili dahil nadala siya ng takot. Nang matapos kumain, ay siya nang nagligpit. Hinayaan niyang mag-ama na magbonding si Sala nang matapos sa gawain, ay saka na binalikan ng mag-ama. Nakatulog ng anak nila sa bisig ni Richard. Nakatulog na siya. Sabi nito sa kanya. Dalhin mo na siya sa kwarto. Sabi niya at binuksan ang kwarto nilang mag-ina. Tumayo si Richard kargang anak at sumunod sa kanya sa kwarto. Piniga nito ang anak sa kama at kinumutan matapos maayos ang pagkakahiga nito. Sabay silang lumabas ng kwarto at nagtungo sa sala. Thank you. Dinig niyang sabi ni Richard dahilan para mapatingin siya dito. Salamat kasi binigyan mo ako ng pagkakataong makilala at makasama ang anak natin. Sabi nito at nagulat siya sa sunod nitong ginawa dahil hinigit siya nito at niyakap. Wala siyang nagawa kundi yakapin ito pabalik. Mabilis na lumipas ang mga linggo, madalas ay kasama nilang matulog si Richard. Alam niyang masayang anak niya at ganun rin ang ama nito. Masaya siyang nakikitang masayang mag-ama niya. Madalas niyang dalhin ni Richard ang anak sa unang asawa at naging malapit ang anak nito at ang anak niya. Wala namang problema sa kanya dahil mabait ang bata at maganang loob niya dito. Naalimpungatan mula sa pagkakatulog si Glyza nang maramdaman niyang may humalik sa kanyang noo at hinaplos-haplos ang kanyang buhok. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay bumungad sa kanya si Richard. Nang makita nitong gising siya ay mabilis siya nitong hininakawan ng halik na ikinamilog ng kanyang mga mata. Masama niya itong tiningnan bago bumangon. Isa pang ulit mo, tatamaan ka sa akin. Kumain ka na ba? Umiling ito sa kanya. Halika at sumunod ka sa akin. Sabi niya at nangunang lumabas ng kwarto. Mahimbing ang tulog ng anak niya. Ininik niya ang tirang ulam at kanin. Pagkatapos ay hinanda niya ito sa hapag. Kumain ka na. Sabi niya sa lalaki na nanatiling nakatitig sa kanya na kanina pa siya pinapanood sa bawat kilos niya. Akmang magsasalita pa sana siya nang hapitin nito ang bewang niya papalapit dito dahilan para magdikit ang kanilang mga katawan. Kumain ka na. Ulit niya at nag-iwas ng tingin. Will you let me eat you? Paos na boses ang sabi. Tumikhim siya dahil parang may bumara sa lalamunan niya. Hinampas niya ito sa dibdib. He, manahimik ka. Kumain ka na nga dyan. Sabi niya tinulak ito para makawala siya. Ngunit nagulat siya nang mas hinigpitan nito ang pagkakahapit sa kanya at mabilis siya nitong hinalikan sa mga labi. Handa na siyang singhalin nito nang mabilis itong umupo sa upuan para magsimulang kumain. Umupo siya sa katapat itong upuan. Alam na ng mga magulang ko na kasama ko ng ama ng anak ko. Gusto ka nilang imbitahan sa mansyon. Siyempre, kasama mo kami ni Aya. Sabi niya habang nakabantay sa lalaki.
Halos iluwa nito ang kinain, ngunit agad niyang nginuya at uminom. What? Bukas daw ng gabi. Sabi niya't ngumiti. Mabilis na lumipas sa mga oras hanggang sa mag-umaga at ang buong araw ay parang dumaan lang at sumapit ang gabi. 6:00 pa lang ay nasa kondo na si Richard. Sakto ring nabihisa ng anak niya at maliligo na siya. Ikaw na munang bahala kay Aya, maliligo lang ako. Mabilis niyang sabi at tumakbo papuntang CR para maligo. Saglit lang yon at nagbihis ng kulay gatas na trouser at kulay brown na tank top. Let's go! Masiglang sabi niya matapos magsuklay. Hindi na siya nag-abalang mag-ayos na sa bahay na naman nila sila pupunta. Saglit na napatinig sa kanya si Richard na siyang nginitian lang niya. Nang makarating sila sa mansyon, ay dama niya ang kaba ni Richard sa panlalabig ng kamay nito. Relax, sabi niya. Akmang papasok na sila sa loob ng bahay, ay pinigilan siya ni Richard kaya napahinto siya. Your brother's wife is my ex-wife. Sabi nito na kinatahimik niya bago tumango. Nang makarating sila sa dining ay kumpleto ang pamilya niya. Kasama na ron ang bagong asawa ng kuya niya. Nakaramdam siya ng sakit at hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang dibdib. Anong ginagawa mo dito? Pag-apak pa lamang ng paa nila sa dining at dumako ang tingin ng kuya niya kay Richard ay sumama agad ang itsura nito. Inimbitahan ako. Kaswal na sagot ni Richard na ikinagagat ng labi na lang niya. Nagtataka ang mga magulang niya ngunit na natiling tahimik. Lumayas ka dito kung ayaw mong ipasundo kita sa mga gwardya. Galit na sabi ng kuya niya at napansin niya ang tingin ng asawa nito kay Richard. Inirapan niya ang babae tumikim. Kuya, huwag sa harapan ng anak ko. Madiin niyang sabi. Masama siyang tiningnan ng kapatid na siyang pinantayan niya ng tingin. Pinagpapasalamat niya na kinuha ng kanyang ina sa kanyang bisig ang kanyang anak at inilayo sa kanila. Stop it, Miguel. What's your problem? Parang kulog na tanong ng kanyang ama. Huwag mong tratuhin ang ganyan ng bisita natin. Dad, siya ang dating asawa ng asawa ko. Hysterical na sagot ng kuya niya na siyang kinayuko niya. Look, I'm not here because of the past. Nandito ako para sa pamilya ko. For Glyza and Aya. Seryosong sabi nito at tumingin sa ama niya. Good evening po, sir. I'm General Richard Fernandez. I'm here for your daughter. I'm asking for your approval because I want to court her. Wala man siyang alam sa nararamdaman ko para sa kanya. Seryoso pa rin itong sabi na kinabigla niya. May I excuse your daughter, sir? Sabi nito at basta na lang siyang hinila sa kung saan. Nakarating sila sa garden ng kanilang bahay. Ano yun, Richard? Nagguguluhang tanong niya. I'm confessing my feelings. Pinaparamdam ko sa'yo pero para kang manhid. Dahil ayokong umasa. Then now, sasabihin ko na, I like you and I love you. Hindi kita hihintayin at hahanapin kung wala akong gusto sa'yo. And then when I found you, bawat araw na kasama kita minamahal kita. Pag-amin nito at marahang hinapit ang bewang niya at hinirakin siya sa labi. Hindi niya namalayan ang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Natakot ako na baka maging kabit mo ako noon, kaya ako umalis. Gusto kita nung gabi pa lang ng yun. At kahit na lumipas ng 3 taon, ikaw pa rin ang gusto ko. At kagaya ng nararamdaman mo para sa akin, mahalaga ka rin sa akin. Mahal na rin kita. Pag-aamin niya ng totoong nararamdaman. Dahil sa sinabi niya, ay mabilis siya nitong siniil ng halik sa labi na siyang tinugon naman niya ng buong puso. Natutunan niyang harapin kung ano man ang kinatatakutan. At ngayon, naging maayos ang relasyon nilang dalawa ni Richard. At ang matagal na niyang pinapangarap na magkaroon ng masaya at buong pamilya ay matutupad na. 1 taon ang lumipas, maraming nangyari, katulad ng lamang ng nakakalungkot ng nangyari sa kanyang kuya na pumanaw. Pinatay ito ng mga hindi kilalang armado na siyang pinaghihinalaang kalaban sa politika. Nalaman ni Glyza na kaya pala nagpapanggap si Richard bilang simpleng pulis ay dahil sinusubaybayan nito ang kanyang kuya Miguel na siyang namumuno sa ilegal na paggawaan ng droga. Naging alila ang dating asawa ng kanyang kuya Miguel dahil sa sobrang paghihirap simula ng asawa. Pero binigyan nila ito ng panibagong buhay, bahay at negosyo para makabangong muli. Ikinasal si Richard at Glyza at naging masayang pagsisama nila bilang mag-asawa at may isang anak kasama ng anak ni Richard sa unang asawa. Minsan, kailangan nating harapin kung ano man ang kinatatakutan natin upang tunay na malaman
ang kasagutan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment sa ating kwento. Mag-subscribe na rin and click the bell button for more story updates. Muli, ito po ang Kuya Agustin Stories.